And also, update po tayo ngayon sa sa balita po tayo sa sitwasyon po ni Attorney Harry Roque doon po sa Europa, mga kaidol. Ha? So ayon po sa ating nabalitaan, mga kaidol, mismo po galing po sa bibig ni Attorney Harry Roque, na may nagawa namang fake news ang ating SOG, mga kaidol. Ha? So ayon po kay Attorney Harry Roque, mga kaidol. Ha? So tungkol po to sa kanyang ina-apply na asylum po doon sa Europa. So para malaman po ninyo ang buong detalye, mga kaidol, panoorin po ninyo yung video mismo ni Attorney Harry Roque sa kanya pong sitwasyon po doon sa Europa sa ngayon, mga kaidol. So talaga ba itong yung ating Department of Justice, lagi na lang gumagawa ng hindi kaya-aya. So panoorin po niyo, mga kaidol, si Attorney Harry Roque. Pakinggan po niyo ang kanyang sinasabi kung totoo ba ang sinasabi po sa SOG. Para po sa inyong lahat, ha. Naku, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news na pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron dito isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi deny ng aking asylum. Nung una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa siyudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong WID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay mapukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Pagkamat